Ang banal na pagtitipon ng kapistahan ng mga trumpeta ay dumating na. Ngayon, sa titulo ng sermon na ang pagsisisi at ang daang patungo sa kaharian ng langit, kumpirmahin natin sa pamamagitan ng Biblia na para makabalik tayo sa langit, ang mapagbiyayang gawain ng pagsisisi ay dapat na maganap. At para maisakatuparan ang pagsisisi na ito, dapat tayong mangaral ng katotohanan ng bagong tipan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Patunayan natin na kailangan natin ang ganitong dedikasyon. Tayo ay mga anghel na nagkasala sa langit at naipatapon pababa sa lupang ito. Kung walang biyaya ng Diyos, wala tayong magagawa kundi ang mapunta sa impyerno. Ito sana ang ating kapalaran. Pag naiintindihan natin ng tama ang tungkol sa ating nakaraan, makikita natin ang totoong sagot sa tanong na, bakit ang mga taong naniniwala sa Diyos ay nagsasabing mga makasalanan tayo? Gaya ng alam nating lahat, sa kapistahan ng mga trumpeta, hinayaan ng Diyos ang mga tao na hipan ang mga trumpeta 10 araw bago ang araw ng pagtubos para paghandaan ito. Sa lumang tipan, ang 10 araw mula sa kapistahan ng mga trumpeta hanggang sa araw ng pagtubos ay panahon ng pagsisisi para pagnilayan ang lahat ng kanilang kasalanan. Inaamin ang mga ito sa Diyos. Ito ang sanlinggong panalangin ng araw ng pagtubos. Ito ay matatawag na kapistahan ng pagsisisi. Siyempre, sa buong taon, unti-unti tayong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi. Gayunman, ibinigay ng Diyos ang pinakamahalagang kahulugan ng pagsisisi sa panahon mula sa kapistahan ng mga trumpeta hanggang sa araw ng pagtubos. Hindi ba't sinasabi ng Biblia na ang mga anghel na nagkasala sa langit at naipatapon pababa sa lupang ito ay hindi makakabalik ng walang pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan? Ano ang ginawa ng Diyos para bigyan tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan? Isinakripisyo ng Diyos maging ang kanyang sarili sa krus sa halip na tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa na makabalik sa langit at ginawang mas maliwanag ang ating hinaharap sa pamamagitan ng ganitong proseso. Kaya dapat tayong magbigay ng pasasalamat, luwalhati at papuri sa makalangit na Ama at Ina at sumulong tungo sa langit. Tingnan natin ang katotohanan ito sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos sa Luke chapter 5. Tingnan natin ang Luke chapter 5, verse 31. Sumagot si Jesus sa kanila, ang malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi sino? Ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Nang pumarito si Jesus sa lupa, may malinaw siyang layunin. Dumating siya upang akayin ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi at iligtas sila. Kung gayon, nang sinabi ni Jesus na, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Sino ang mga makasalanang ito? Hindi ba tayo ang tinutukoy nito? Ang lahat ng kaluluwa sa lupang ito ay mga makasalanan mula sa langit. Tinuturuan tayo ng Biblia na ang Diyos mismo ay pumarito sa laman para iligtas ang mga kaluluwang nagkasala sa langit at upang akayin sila tungo sa pagsisisi. Buksan natin ang 1 John chapter 1. 1 John chapter 1 verse 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin.
Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Gaya ng nakikita natin, walang dudang tayo ay mga makasalanan. Pinatototohanan ito ng lahat ng propeta sa pamamagitan ng Biblia. Kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Bakit ito ipinapahayag ng Diyos sa ganitong paraan? Hinahayag sa atin ng Diyos na tayo ay mga makasalanan na pumarito sa lupa. Kung gayon, saan nagmula ang kasalanan? Sa pamamagitan ng kasaysayan ng hari ng Babylonia at ng hari ng Tiro, ipinaalam sa atin ng Diyos na ang kasalanan ay nagmula sa langit. Tinuro din sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Revelation chapter 12 ang tungkol sa mga kaluluwang nagkasala sa langit at naipatapon sa lupa, at sa pamamagitan ng lunsod kanlungan sa Numbers chapter 35, na tayo ay nagkasala at naipatapon sa espiritual na lunsod kanlungang ito. Kaya kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ginagawang sinungaling ang Diyos. Buksan natin ang Isaiah chapter 50. Tingnan natin ang Isaiah chapter 50 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, "Nasaan ang sulat ng pagkakahiwalay ng iyong ina na aking ipinaghiwalay sa kanya? O kanino sa mga nagpapautang sa akin ipinagbili kita? Narito, bakit kayo ipinagbili? Dahil sa inyong mga kasamaan ay ipinagbili kayo, at dahil sa inyong mga pagsuway ay inilayo ang ina ninyo." Sa lahat ng nangyari sa langit, ipinapakita sa atin ni Propetang Isaias na tayo ang dahilan ng pagparito ng makalangit na Ama at makalangit na Ina sa laman sa lupang ito. Tingnan natin ang Isaiah chapter 53 verse 1. Sinong naniwala sa aming narinig at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya'y walang anyo o kagandahan man na dapat nating pagmasdan siya, at walang kagandahan na maiibigan natin sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan, at gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao. Siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Verse 4. Tunay na kanyang pinasan ang kaninong mga karamdaman at mga kalungkutan? Ating mga karamdaman. At dinala ang ating mga kalungkutan na tayo dapat ang magpapasan. Gayunmay, ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan. Dahil sa mga pagsuway nino? Dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tingnan natin ang verse 6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan. Kanino? Sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Sa pamamagitan ni Propetang Isaias, bago dumating si Jesus sa mundong ito, ipinaliwanag ng Diyos ang tungkol kay Kristo, ang Mesiyas. Ang ating mga kasalanan ang dahilan kung bakit isinuot ng makalangit na Ina ang tolda ng laman, at ang dahilan kung bakit nasugatan, hinampas, kinutya, at hinamak ang makalangit na Ama. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa ating mga kasalanan. Kaya pumarito si Jesus sa lupa para akayin ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Sinasabi ng ilang tao na
Namuhay ako ng matuwid, nang hindi nagkakasala. Pero sa simbahan, sinasabi nila na makasalanan ako, kaya sumasama ang loob ko. Bakit nila ako tinatawag na makasalanan kahit na hindi ako nagkasala? Ang mga pangunahin nating kasalanan ay ang mga nagawa natin laban sa makalangit na Ama at makalangit na Ina. Dahil nakagawa tayo ng mabigat na kasalanan sa langit at tinapon sa lupang ito, walang ibang paraan upang makabalik tayo sa langit. Nang walang sakripisyo ng makalangit na Ama, iyon ay nang walang kamatayan ng pinakapunong pari sa lumang tipan, hinding-hindi tayo makakabalik sa ating makalangit na tahanan. Sa ibang salita, kung wala ang kanyang sakripisyo, ang landas tungo sa kapatawaran ng mga kasalanan ay hindi mabubuksan. Sa araw na ito, isipin natin kung bakit isinagawa ang napakaraming pag-aalay ng handog sa lumang tipan at kung ano ang nais na ituro ng Diyos sa atin. Sa gayon, ay mauunawaan natin na kahit na magsisi tayo at humingi ng kapatawaran sa harap ng Diyos ng 1,000,000 beses, kung wala ang sakripisyo ng Diyos, walang paraan upang makabalik tayo sa kaharian ng langit. Buksan natin ang Ephesians chapter 1. Sa Ephesians chapter 1 verse 7, nasusulat na, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng ano? Ng Kanyang dugo. Kung wala ang Kanyang dugo, hindi kailanman magkakaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ang paraang ito ay hindi kailanman magagawa kung wala ang sakripisyo ng Diyos at kung wala ang kamatayan ng Diyos. Para magkaroon ng paraan, bumalik ang Diyos sa lupang ito sa laman at tinatag niya ang dakilang tipan upang patawarin ang mga kasalanan natin. Hindi ba't ito ang bagong tipan? Kaya nakapaloob sa bagong tipan ang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil ang bagong tipan ay naglalaman ng sakripisyo ni na Ama at Ina, ang daang patungo sa kaharian ng langit ay nabuksan. Ang pintuan ng langit ay hindi kailanman mabubuksan ng ano pamang bagay, tanging sa pagbibigay sa kanila ng ganitong uri ng pasakit, makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Kaya, sa tuwing nagkakaroon tayo ng ilang problema sa pagitan ng magkakapatid, dapat nating isipin, gaano kaya kalubha ang pasakit na tiniis ni na Ama at Ina? Sa daang patungo sa langit, minsan, nagmamatigas tayong magkakapatid dahil hindi tayo nagkakasundo sa maliliit na bagay. Sa halip na panghawakan, ang ganitong di mahahalagang pag-iisip, tumingin tayo sa Diyos, palawakin natin ang pag-iisip, at magkaroon tayo ng ganap na pananampalataya. Kaya tinatag ang bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa kanyang dugo ng sakripisyo. Pumunta tayo sa Jeremiah chapter 31 verse 31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Sino ang nagtatag ng bagong tipan? Iyon ay ang Diyos mismo. Ang Diyos lang ang makakagawa ng gawaing ito. Walang dugo ng anumang tupa ang makakapagbukas ng mga pintuan ng langit. Tanging ang mahalagang dugo ng kordero ang makakapagbukas ng mga pintuan ng langit para makabalik sa kaharian ng langit ang mga makalangit na makasalanan. Kung gayon, anong tipan ang tinatag ng Diyos? Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan. Sino ang nagsabi nito? Ang Diyos. Pumunta tayo sa verse 33.
Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi na tuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ano ang ipapatawad ng Diyos, ang kanilang kasamaan, at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Sa huli, sa pamamagitan ng bagong tipang ito, ano ang gagawin ng Diyos sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan? Pinatatawad niya ang lahat ng kasalanan at binubuksan ang daang pabalik sa langit. Sa pamamagitan ng bagong tipan na winisikan ng kanyang mahalagang dugo. Dahil dito, sa Matthew chapter 26 at Luke chapter 22, nang ipinahayag ni Jesus ang bagong tipan, hindi ba tinawag niya ang alak ng Paskwa na aking dugo at ipiniliwanag ang kahulugan nito? Sinabi niyang, ang kopang ito ay ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Para saan? Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At kinabukasan, hindi ba't nabuhos ang kanyang dugo sa krus? Ang Diyos ay pumalupa sa laman, pero kinutya siya ng mga tao. Tinatawag siyang sekta ng Nazareno. Sa tuwing nagsasalita siya ng pinakamaliit na bagay tungkol sa langit, inaatake siya ng mga Hudyo, mga Fariseyo, at mga Iskriba. Pakiusap, isipin ang katotohanan na ang Diyos mismo ay pumarito sa lupang ito, ang espiritual na lungsod kanlungan, pero walang tumanggap sa Kanya. Marahil kung lagi tayong nagbibigay ng kagalakan kina Ama at Ina, paparito nga sila. Gayunman, nakagawa tayo ng mga kasalanang hindi mapapatawad. Bakit sila pupunta sa lupang ito para sa mga kahabag-habag na anak? Hiniling ni Satanas ang dugo ni Kristo, sinasabing, kung nais mong iligtas ang iyong mga anak, dapat mong ibuhos ang iyong dugo. Kusang hinandog ng ating Ama at Ina ang kanilang mga sarili para iligtas tayo. Ganito kadakila ang ating Ama at Ina. Paanong hindi natin masusunod ang unang utos na ibigin mo ang iyong Diyos? Higit sa ano pa mang bagay sa mundo, hindi natin kailanman mabibili ang pag-ibig ni na Ama at Ina. Ang bagong tipan sa Jeremiah chapter 31 ay hindi lang tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ang sakripisyo ng ating mga espiritual na magulang. Tinatag ng Diyos ang bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Gaano kahalaga ang bagong tipang ito sa atin? Hindi ito pinahahalagahan ng mga tao. Nagsasabing, hindi na ito kailangang sundin. Isa itong lumang kautusan. Pero para sa mga makalangit na anak, wala nang mas mahalaga pa kaysa rito. Tingnan natin ang Luke chapter 22. Luke chapter 22 verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin, upang ating kainin ito. At kanilang sinabi sa kanya, saan mo gustong ihanda namin ito? Inutusan niya sina Pedro at Juan na maghanda para sa Paskwa. Sa verse 19, tingnan natin kung paano niya ipinagdiwang ang Paskwa. Tingnan natin ang verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gawin din naman ang kopa. Hindi ba't may lamang alak ang kopa? Pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Kaugnayang mga salita sa Jeremiah chapter 31. Ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng bagong tipan? Pinatatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan. At ano pa?
Sinabi niyang, ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ang manunulat ng Ebanghelyo na si Mateo ay sumulat ng patungkol dito gaya ng sumusunod. Buksan natin ang Matthew chapter 26. Matthew chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang Paskwa. Pumunta tayo sa verse 26. Habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan." Ipinaliwanag niya na ang tinapay ng Paskwa ay ang kanyang laman. Verse 27. At kumuha siya ng isang saro. At nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila. Ang saro o kopa ay naglalaman ng alak ng Paskwa na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat iyon ay ang alak ng Paskwa, ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Tinatag ni Jesus ang bagong tipan. Sinasabi sa atin na ang mahalagang dugo ni Kristo ay may kapangyarihang mag-alis ng mga kasalanang nagawa natin sa langit. Sinabi rin niya na ang bagong tipang ito ay nabubuhos para sa inyo. Salamat sa biyaya ng Diyos na buksan ang daang pabalik sa kaharian ng langit. Kung hindi namatay si Kristo, gaano man kalaki ang paglilingkod natin na karapat-dapat na parangalan, gaano man karaming mabubuting gawa ang gawin natin, at gaano man kalaki ang paggalang na matatanggap natin mula sa mga tao, hindi pa rin tayo makakapasok sa pintuan ng kaharian ng langit. Ito ay dahil ang pintuan ng kaharian ng langit ay mabubuksan lang sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Sa araw na ito, pag-isipan natin ang lahat ng bagay na ito. Kung nauunawaan natin na pumarito ang Diyos sa lupa dahil sa mga kasalanan natin at namatay para sa ating mga kasalanan, ipinapakita ang kanyang pag-ibig at ipinapangako na hindi na niya aalalahanin pa ang ating mga kasalanan. Dapat tayong maghandog ng walang hanggang pasasalamat, kaluwalhatian at karangalan sa makalangit na Ama at makalangit na Ina. Bakit sinasabi sa atin ng Biblia na magalak kayong lagi, manalangin na walang patid, at magpasalamat sa lahat ng bagay? Pag naiintindihan natin ang mga espiritual na bagay na ito, ano ang dapat na mayroon tayo? Ito ay pagpapasalamat sa halip na pagrereklamo. Dahil tiniis ng makalangit na Ama at makalangit na Ina ang lahat ng pasakit para lang buksan ang pintuan ng langit. Ang kirot na nararanasan natin sa landas na ito ay hindi maikukumpara. Kaya ano ang dapat nating gawin? Magpasalamat sa lahat ng bagay. Kabilang dito ay hindi lang ang mabubuting bagay, kundi pati ang mga masasamang bagay, mga bagay na nakababahala at mga bagay na hindi naaayon sa atin. Ang mga salitang lahat ng bagay ay naglalaman ng lahat ng uri ng mga bagay. Kung pananatilihin natin ito sa isip at tatalakad sa ating landas ng pananampalataya, anumang sitwasyon ng dumating, hindi ba natin magagawang makapagpasalamat? Lagi tayong magbigay ng luwalhati at pasasalamat kina Ama at Ina. Mga kapatid, ano ang naaalala ni Ina? May maraming nanay rito ngayon. Maaaring masangkot ang isang anak sa lahat ng uri ng masasamang gawa. Gayunman, mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang nananatili sa alaala ng isang nanay? Tanging ang mabubuting bagay na ginawa ng anak ang siyang nananatili. Nang napagod ang isang nanay, sinabi ng kanyang anak na, "Inay, hindi ka ba pagod nitong mga nakaraang araw?" At minasahe nito ang kanyang mga balikat. Kahit na isang beses lang ito ginawa ng anak, naaalala ito ng nanay.
kinalilimutan ng nanay ang 10,000 masasamang gawa ng kanyang anak. Ganito naaalala ng isang nanay ang kanyang anak. Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa di mabilang nating kasalanan? Ang mga kasalanan mo ay hindi ko na aalalahanin pa. Ang siyang nagsabi, hindi ko na aalalahanin pa ang mga ito, ay ang ating ama at ina. Sa halip na ipunin sa ating mga puso ang kahit isang pagkakamali ng ating mga kapatid, dapat nating alisin ang lahat ng ito. Iniisip sina ama at ina. Sa halip, dapat nating isiping, kahit na mas masama pa ang ginawa ko, kinalilimutan ni ama ang lahat ng ito. Bakit ako namuhay nang nakikipag-alitan, nabibigong makipagkasundo sa isang maliit na bagay? Namatay ang Diyos sa krus, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng kapatid. Kung may mga alitan at di pagkakaunawaan sa pagitan natin, ano ang dapat nating gawin mula ngayon? Bilang mga anak ng Diyos, alagaan natin ang ating mga kapamilya ng Zion at ang buong sangkatauhan ng may dakilang pag-ibig na natanggap natin mula sa Diyos. Ang ating masisipag na aktibidad para sa pangangaral ay tungkol din sa pagpapalaganap ng pag-ibig ni na ama at ina sa buong mundo. Pag ipinapangaral natin ang sundin ang bagong tipan, hindi ba natin sinasabi sa kanila na manumbalik sa Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan? Kaya naman, nagbabahagi tayo ng mabuting balita. Ipalaganap natin ang salita ng Diyos sa lahat ng ating kapwa, mga kapamilya, mga kaibigan at mga kamag-anak. Pag sinubukan nating ihatid ang pag-ibig at sakripisyo ni na ama at ina, kikilalanin ito ng Diyos. Sa 10 araw ng sanlinggong panalangin, mula sa kapistahan ng mga trumpeta hanggang sa araw ng pagtubos, iukit natin sa ating mga puso ang dakilang pag-ibig na ito ng Diyos. Hinihiling sa inyo na maging mga anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at na tapat na sumunod sa Kanya saan man siya magpunta. Nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.